Alam mo yung pakiramdam na parang may tumatawag sa'yo kahit alam mong wala ka namang kasama. Ganon mismo yung naramdaman ko nung pumasok ako sa Japanese tunnel sa Baguio. College pa lang ako noon, field trip namin. At isa sa mga destinations namin ay yung lumang Japanese tunnels. Yung ginagamit daw ng mga sundalong Hapon nung World War II. Sabi ng tour guide, marami raw namatay doon. Mga prisoners, sundalo, pati mga civilians na ginagawang tagapagtago ng mga Hapon. Pagbaba pa lang namin sa entrance, malamig na agad yung hangin. Hindi yung tipong malamig na presko ha, kundi malamig na parang may humihinga sa batok mo. May amoy kalawang, lupa at parang dugo na natuyo. Tahimik lang ako kasi parang may mabigat sa dibdib. May flashlight ako pero habang lumalalim kami, pakiramdam ko humihina yung ilaw. Parang nilulunod ng dilim yung paligid. Habang naglalakad kami, may isa kaming kaklase, si Liza, na biglang napahinto. Sabi niya, "Narinig niyo yun?" Tahimik kaming lahat. Tapos ayun, may tunog na kaluskos. Parang mga yabag, pero hindi galing sa amin. Sabi ng guide, "Walang gagalaw baka may nahulog lang na bato." Pero ilang segundo pa, biglang may tumawa. Mahina lang sa una, parang lalaking pilit pinipigilan yung tawa niya. Nagtakbuhan na yung iba pero ako, hindi ko alam kung bakit. Napako lang ako sa kinatatayuan ko. Doon ko narinig, sa mismong kanan ko, may bumulong ng "Oyasumi." Yung malamig na hangin biglang tumagos hanggang buto. Paglingon ko, may siluwet akong nakita sa dulo ng tunnel. Suot yung parang lumang uniforme ng sundalong Hapon. Nakayuko, may hawak na espada, sabay patay ng flashlight ko. Hindi ko alam kung ako ba ang nagpindot o kusa lang siyang namatay. Naramdaman ko na lang parang may dumaan sa likod ko, mabilis. Parang hangin pero mabigat. Paglabas namin, sabi ng guide, "Mabuti't hindi kayo nagtagal. Hindi dapat tumitigil sa gitna ng tunnel." Tinanong namin bakit. Sabi niya, kasi yung mangmulto ng sundalong Hapon, nagro-ronda pa rin daw hanggang ngayon. Pag napansin nila na nakikinig ka, sinusundan ka nila palabas. Kinilabutan ako at hanggang ngayon, tuwing naririnig ko yung salitang "Oyasumi", parang naririnig ko ulit yung tawa sa loob ng tunnel. Tahimik ng campus ng University of Santo Tomas ng gabi na yon. The old building stood tall and proud. Reminders of centuries of history, faith, and secrets na parang humihinga sa bawat pader. Sabi ng mga students, kapag gabi na raw sa UST, hindi lang hangin ang maririnig mo. Minsan may bumubulong din. It was already 9 p.m. nang dumating si Ella, a third-year education student. May research meeting pa sila ng group niya, and the only time everyone was available was late at night. Ang venue nila, room 213, sa lumang wing ng main building. Kilala bilang isa sa mga haunted rooms. Pagpasok niya, andoon na ang 4 niyang kaklase. Dimang ilaw, amoy lumang kahoy at medyo creepy na tahimik. "Guys, let's finish this fast," sabi ni Miguel, habang binubuksan ng laptop. Hanggang 10 lang daw open ang building. Tahimik silang nagtrabaho, typing and writing habang sa labas may maririnig na mabagal na yabag. Parang may hinihila. Pero tuwing sisilip sila, walang tao. Then at exactly 9:37 p.m., the lights flickered twice, then went out. Tahimik, walang gumagalaw. Then a soft voice whispered, "Present." Boses ng babae. Mahina, kalmado, parang sumasagot lang sa attendance. Nagkatinginan silang lahat. Sa faint red glow mula sa hallway, nakita nila ang mga silhouette nila sa loob ng room. 6. Pero 5 lang silang naroon. "Wait lang, 5 lang tayo, diba?" Bulong ni Ella. "Baka galing lang sa kabilang room," sagot ni Miguel. Pero halata sa boses niya na kinakabahan na rin. Pagbalik ng ilaw, may isang upuan na ngayon sa likod na nakatabingi. May notebook na nakabukas at kusa itong nag-flip ng mga pahina. "Okay, sino nananakot?"
sabi ng isa. Trying to laugh it off pero walang sumagot. Biglang nag-on mag-isa ang projector. Tumama ang ilaw sa whiteboard at doon unti-unting lumilitaw ang image ng lumang class picture. Mga estudyante sa old-style uniform, sepia tone, parang kuha noong World War II. Sa gitna nila may guro, nakabelo. Sa baba ng larawan, may nagtatype na red letters. Attendance 21, present 22. Patay ulit ang ilaw. Sigawan, takbuhan. Nang dumating ang guard makalipas ang 20 minuto, walang tao sa room 213. Maayos lang na nakahilerang 6 na upuan. At sa teacher's table, may nakabukas na lumang attendance logbook. Sa huling entry, nakasulat, October 12, 1945. Lucia Rivera, absent. Pero may naka-cross out na pula at sa ibabaw nito may bagong nakasulat. Masariwa ang tinta. Present. Marami ng kwento tungkol sa University of San Carlos South Campus sa Cebu. Yung iba, gawa-gawa lang daw. Pero itong ikukwento ko, totoo. Kasi nangyari ito sa kaklase kong si Mara at ako mismo, nakita ko. Nung second year kami, may night practice kami para sa school play. Mga bandang 8:30 PM na kami natapos at halos kami na lang yung tao sa campus. Yung iba nag-uwian na. Pero naiwan kami ni Mara kasi siya yung stage manager. Kailangan pa niyang i-secure yung prop sa old building, yung nasa likod ng chapel. Yung lumang building na yon, sabi ng mga maintenance, dati raw dorm ng mga madre bago pa maging classrooms. Luma na talaga. Makaluma ang hagdan, madilim, amoy kahoy at lumang libro. Pagpasok pa lang namin, naramdaman ko na agad na iba yung hangin. Alam mo yung malamig pero parang mabigat. Ganun. Habang nag-aayos siya ng prop sa classroom, ako naman nagstay sa hallway. Nagte-text lang. Tahimik. Hanggang biglang may narinig akong tunog ng high heels. Mula sa dulo ng koridor. Akala ko guard lang o prof. Pero nung lumingon ako, walang tao. Pero tuloy pa rin yung tunog. Papalapit. Tinawag ko si Mara. Uy, may tao ata sa hallway. Sumilip siya sa pinto. Tapos sabi niya, wala naman pero pareho naming narinig. Hanggang sa mismong harap na ng pinto namin, tapos biglang tumigil. Tahimik, tapos may humaplos sa braso ko, yung malamig na haplos na parang tubig na nagyelo. Napatingin ako sa salamin sa dulo ng hallway at doon ko siya nakita. Isang babae, maputi, naka long skirt, may veil na parang pangmadre, pero duguan yung leeg. Wala siyang mukha, parang binura. Hindi ako makasigaw. Si Mara ang unang tumakbo at hinila na lang niya ako palabas. Habang tumatakbo kami, narinig namin ulit yung tunog ng heels. Pero this time, kasabay namin. Paglabas namin sa gate, huminto na. Pareho kaming nanginginig at kinabukasan, nagkwento kami sa guard. Sabi niya, hindi kayo ang una. Maraming nakakakita sa madre na yon. Diyan siya napatay nung gera. Hindi raw siya nakatakbo. Pinugutan daw siya ng sundalo. Simula noon, kahit araw, hindi na ako dumadaan mag-isa sa lumang building. At hanggang ngayon, kapag dumadaan ka raw doon ng gabi, maririnig mo pa rin ang tunog ng kanyang sapatos.